Okay, welcome na welcome. Welcome sa akong channel. So, kini nga content ako ning reply o take na ko ni sa topic nga gi-issue, gi-diskusyonan sa akong nakadialog few days ago. Father ni Mr. Sir Raymond Cabigkis. So si Mr. Cabigkis, father ni Sir Raymond Cabigkis, nakipag-dialogue ni sa kuha. Para sa iya ang isa o ang term nga usa dili parehas ang pasabot. So tinuod ka na nga dili parehas ang isa o ang usa in meaning. So naa say pasabot dili sa mo agree nga synonymous ra ng duha ka terms. But before ko mo take ana nga subject, mo padayon nga subject, na issue nga kitabo karon ongoing sa Nigeria. Kay kaning mga tao nga ga-deny sa pagka-Diyos ni Jesus Christ, na sila innate nga kasuko. Na sila kasilag sa mga taong nagtuo nga si Jesus Christ Diyos. Munang ilang gipamatay itong mga nag-claim na si Jesus Christ Diyos. Kulba kayo ang sitwasyon kung mutuo nga si Jesus Christ Diyos, kay naay tao, mga tao nga willing mo patay sa mga taong nagtuo nga si Jesus Christ Diyos. Ongoing ni nga event, napay isa ka tao diri o gigi-interview sa usa ka journalist. Kay nasa gipatay nga tao. Hi, Mr. Steve. How are you? I'm good. How are you doing? Did you kill Pastor Bill Shanneman? Yes, Why? because it's a long story, but to summarize it, Yahweh alone is God. It's the first commandment. It's the most important commandment of them all. The preachers are, in my perspective, are leading the flocks astray. They're preaching that Jesus is God's only Son and God also. That's not what God said. Very clearly, He said that He alone is God. It's the first commandment. And so with the belief that Jesus is the only Son of God and God, God's laws were annulled entirely. There's 13 tribes of Israel. So what I wanted to do was execute and crucify 13 priests and put one of the tribes of Israel in each of. So muto hinungdan, iyang gipatay ang pastor or minister. Gusto po siya mo patay again. Their right ears, which I did with this priest. I put the tribe of Benjamin. Yung gusto nga ihawon ba mga tao nga nagtuo nga si Jesus Christ Diyos. So nahinana nga mga tao, unang ako di ko kumpiyansa ng mga tao bitaw nga dili gatuo nga si Jesus Christ Diyos. Di ko kumpiyansa na. Ano man, na ini posibilidad. Pareha sila ani nga tao. Mugawas na sila ang hunahuna ba nga gatuo day ka nga si Jesus Christ Diyos na gawas ang ilang innate mental. Ila din ang ipagawa sa pinaagi sa ilang behavior. Na sila kasilag sa mga taong nagtuo nga si Jesus Christ Diyos. Pag mingon ka nga si Jesus Christ Diyos, tukar din na ilang ginhawa bitaw. Nga some form of rage and anger. Kasama ni nga tao. Na yung mga possibility moabot sa violente nga pamaagi. So the question is, parehas ba ang word na isa and usa? Simbra ba na sila or dili? So kaning word na isa, gikan na sa mga Tagalog humans. Sila ang gagamit ana nga pinulungan. Ang kanang word nga isa, pag abot sa English, one na siya. Tagalog word ng word nga isa. Ang mga Tagalog mo ihap, mo gamit sa ilang numbers, pag ilan ang ilitok, 1, 2, 3, 4, 5. Mga Tagalog ang gagamit anang word na isa. Pag abot sa Cebuano or Bisaya, usa ang ginagamit nga terminology. Usa. So nda akong mouse, isa, meaning sa English one. So nag-ingon ko kang Mr. Sir Cabigkis nga ang kanang usa og isa synonymous ra na. Pero para sa iya dili. So na dictionary dire nga mabasa ninyo sa inyong mga mata o gunahuna, maglantaw mo ni akong content. Now,
Ingon ko saya sa among dialogue nga ang isa ug usa synonymous ra na. Usa nga word, synonyms isa. Para kang Sir Mr. Kabigkis ug sayang mga nagpahiyom nga mga kauban din ani nga time sa October 12. Nalingaw sila kay para sa ila dili parehas ang meaning. Para sila dili parehas. So na regards ko sa inyong pahiyom adto nga pitsaha. Kay ang dictionary nag-ingon nga ang usa ug ang isa synonymous ra na silang duha. And by the way, kung supak mo nga dili na sila parehas, meaning para sa inyo lahi ang isa, lahi ang usa, pag-abot sa numero, pag-abot sa English, one ra na ang meaning anang isa o ang usa. Isa Tagalog, ang usa Bisaya or Cebuano. Gi-adapt na lang na sa mga Cebuano speakers ang word nga isa when it comes to numbering. Nagitudlo man na sa eskwelahan. Pero pag abot sa English, one and the same ra na ang meaning sa isa o usa. Pero kung i-insist ninyo inyong gusto mga sirs, Sir Mr. Kabigkis, Father of Raymond, Sir Kabigkis, kung inyo nang i-insist nga sakto gid mo, ingon pa ni Sir Nico Hanubas, punto pud na nimo dol. Punto pud na ninyo dol. Kung supakid mo, pagpetisyon mo against sa mga lexicographers, inyong petisyonan ang mga lexicographers, mga gasulat sa dictionary, Cebuano to Tagalog, Cebuano to English, inyong supakon, inyong petisyonan nga nganong parehas na sa inyong dictionary nga sa among pagsabot dili man, inyong petisyonan. Ha? Magsulat mo sa mga publishers, sa mga materials nga na-publish, sa mga department stores, mga books stores, ug uban pang mga stores nga nag-cater ana nga mga materials, inyong petisyonan. Igno ninyo nga sayop na. Ang isa ug ang usa dili na parehas. Inyong petisyonan, sir. Paghimo mo movement nga ang isa o ang usa dili na parehas when it comes sa pag-translate sa English nga one. Inyo nang petisyonan. Kung musupak gid mo sa akong ingon nga synonymous ra nang duha nga terms ang usa o ang isa. Kaya nagpakita na kog dictionary diri sa akong pag-content ana nga topic. And by the way, Mr. Kabigkis, during sa atong dialogue, I tried to be civil and ethical sa akong pakigdialogue sa imo. Ha? Kung manawag kag isab sa ako, sir, ako nga gi-encourage sir nga dili ka manghalang. Dunggan ta man ka sir nga gusto nimo ko halangan sa imong approach. Dili ka ang pinakauna sir, akong nakipag-dialogue sir. You are not the first. O dili po ka ang last, sir. Naay mga gikan sa law school, sir. Mag-graduate. Nakipag-dialogue ko, religious dialogue. Dili ikaw ang pinakauna, sir. Naapoy mga minister sa uban, sir, nga grupo, sir. Nakipag-dialogue ko, sir. Nagagani, nagpliti po diya sa inyong radio station. Gipanig-iyahan ni Sir Albert Paran, nga nagpliti po diya nga nakipag-dialogue yapon ko. Gapanawag gani ko sa gapangutana ko sa sa unsay iyang pagtulunan. Para sa ako Antichrist, I do not take it personally. Kung kamo tawagon ko ninyo Antichrist, yawa unsa ba kay inyong gusto itawag sa kuha nga terms nga muna inyong religious belief, nga tawagon ko ninyo Satanas, tawagon ko ninyo Yawa, tawagon ko ninyo demonyo, tawagon ko ninyo Antichrist, go ahead. Tawagan ko ninyo ana nga mga terms kung muna inyong gusto. I'm not afraid ana nga mga terms kay nanay mga tao sa past gitawag ko ana. Nagay kadugo gani nako ana, gitawag gani ko sa nakoy kadugo nga
gitawag kog mark of the beast. Munang di ko malain na mukatawar ko ana nga mga description sa tao o adjectives. So I hope sir kabigkis nga kung gusto ka makipag-dialogue sa ako all over again, ethical imong approach, dili ka nga ang imong tumong manghalang bitaw. Paingon nimo adto nga time nga sakitan gid ni siya ba. Dunggan ta man ka sir. Kung ang imong tumong sir may bawal lang ang unsay view sa tao, okay na sir, pero kung ang imong tumong sir manghalang sa isig nimo ka tao, pagunahon na sir unsay ethics sir. Pati mo dia ang mga kauban ani nga tao. Pagunahon na mo ethical approach sa dialogue ba. Pagtuon sad mo kaning kuan kani bitawng compartmentalization bitaw. Nga lahi ni siya nga tao ni siya. Ug ang iya unsa ba na yang ideolohiya inyong i-separate, dili mo nga manghalang mo. Pareha sa gusto ni Mr. Kabigkis nga manghalang siya. Balikon ko nga you are not the first and you will not be the last nga akong ka-dialogue when it comes to ideolohiya o religious ideologies.